Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 11, 2025 at tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon din po ay tinatawag na Good Shepherd Sunday o Linggo ng Mabuting Pastol. Ginugunita din ang World Day of Prayer for Vocation. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 14 and verses 43 to 52. Noong mga araw na iyon, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng marapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, inatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong idinadalangin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng mas marami pang bukasyon, lalo na sa bukasyon ng pagpapari, pagmamadre o pagmimisyon. Hindi po madali ang buhay ng isang misyonero, ang buhay ng isang pari dahil hindi naman lahat ng lugar ay tatanggap sa isang pari o misyonero. Hindi rin naman lahat ng lugar ay matutuwa sa ipinapahayag. Kung kaya isa ito sa mga hamon na dapat mapaghandaan ng isang pari. Sa ating ngang narinig na unang pagbasa, ito ang karanasan ni na Pablo at Bernabe. Bagamat mayroong mga sumasampalataya, pero mayroon din mga tao na ayaw sa kanilang pangangaral at gagawa pa ng hindi magagandang kwento para lamang siraan sila. So, nawa, sa linggong ito, inihiling po namin na magdasal tayo, pagdasal natin ng simbahan na magpadala pa ng mga magiging pastol at magkaroon din siyempre ng mga yung ipapadala ay magkaroon ng lakas ng loob. Hindi pwedeng balat sibuyas, hindi pwedeng very sensitive, no? Lalong-lalong hindi pwedeng maging matampuhin dahil lamang hindi sila matanggap o hindi sila kinikilala. Tuloy lang, no? Dahil ito naman ay gawain ng Diyos. Kung sa isang lugar, isa lang ang ma-convert, isa lang ang mapaniwala, o isa lang ang magkaroon ng pananalig, sapat na yon.
Hindi tayo dapat panghinaan dahil hindi natin ito achievement. No? Hindi natin ito dapat ituring na tagumpay natin, kundi ito ay gawain ng Diyos at ang Diyos din ang kikilos para na sa ganon ay maipahayag pa rin ang mabuting balita. Yun lang naman, no? Makapag-focus sa pagpapahayag ng mabuting balita, the rest ay ayon na yan sa biyaya ng Diyos. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.